Sige po, maraming salamat at sa atin pong pagpapatuloy. Ngayon po, for the message of the Lord, I would like to present to you one of our anointed pastors, Pastor Myrna Canlas. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor. Maraming salamat po. Kumpare ko po yan, si Paring Bong, na isang matapat din at masipag na manggagawa ng ating Panginoon. Isang Happy New Year sa inyong lahat. Praise God. Sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong uunahin ang atin pong communion sa umagang ito. At tinatawagan ko ang ating mga ushers para iserve ang ating communion. Kuha tayo ng yung hostya, isa, at isang kopa, at sabay-sabay tayong makikibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon. At anuman po ang inyong inaasahan sa Diyos sa umagang ito, no? Tell it to God in prayer. Meron pong milagro sa pakikibahagi sa banal na hapunan. Ang sakripisyo ng ating Panginoon ay may mahalagang layunin at gawain ito sa ating mga buhay. When the blood of Jesus shed on the cross, it never lose its power. The blood of Jesus has power to forgive us, to cleanse us, to make us worthy in the sight of the Lord. At kung ano man po ang inyong expectation sa ating Panginoon, himala ng kagalingan, believe in your heart, by the stripes of Jesus, we are healed. Meron tayong kagalingan sa Panginoon. Kung ano man po ang inyong pinoproblema sa umagang ito, God has all the answers to our problems. Nakahanda po siyang tulungan tayo, abutin tayo, tugunin, bigyan ng lunas kung ano man ang mga pinoproblema po natin. Dahil siya ay nagmamalasakit. Trust the Lord and believe that His power flows in our midst as we partake with this Holy Communion, commemorating the love and the sacrifice of Jesus for all of us. Hallelujah. Let us participate with faith in our hearts. Jesus is a miracle-working God that is in our midst this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name, O God. We believed in you, Lord. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains.
tayo sa presensya ng ating Panginoon. The word of the Lord says in 1 Corinthians 11:23 to the following verses, "For I received from the Lord that which also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took the bread, and when we had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, he took the cup also after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo po'y manalangin. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh God, we remember your goodness, your faithfulness, your love, and all your sacrifices for all of us. Oh Lord, we believe in the power of communion. It is not just a practice or part of our program, but you're here to let your people experience once more your power. Those are in need of healing, let them receive their healings in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, we are all healed from head up to the sole of our feet. We claim it from inside out of our bodies, oh God. Let there be healing. Kaya sa oras na ito, amin na pong inaangkin ang himala mula sa trono ng biyaya para sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Kumain po tayo. Uminom po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos at ilubos ang ating pasasalamat, ang ating pagpupuri, sapagkat tayo nagsigaling sa umagang ito. Pinagpala ang ating buhay, sinagot ang ating mga panalangin, muli siyang nagpahayag at nagpakilala sa atin sa umagang ito na kung ano ang magagawa niya, gusto at kayang gawin para sa ating kapakanan. Pinupuri ka namin, Ama. Sinasamba ka namin, O Diyos. Nilulwalhati sa aming kalagitnaan. Sa iyo po lahat ng karangalan, kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name, O God. Purihin at sambahin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating music team, sa ating mga ushers, sa media team, at sa ating pong mga ministering leaders na kasama, si Paring Bong, at ang bawat isang naririto. Thank God for your lives. Salamat sa Diyos sa inyo pong mga buhay. Basahin po natin ang aklat ng Isaya, kabanatang 54, talatang 1 hanggang 17. Sama-sama po tayong magbasa sa umagang ito upang sa ating pangangaral ay lalo nating
maintindihan yung nais iparating ng Diyos sa atin sa umagang ito because God has a great message for all of us. Are you ready, my brethren? Ganito po ang nakasulat. 1, 2, ready, begin. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, ang sabi ni Yahweh. Gumawa ka ng mas malaking tolda. Palaparin mo ang kortina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ang malalim na mga pantulos. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Nasa verse 4 po tayo, sabay-sabay tayo. Begin. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayoy nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa'yo'y sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa'yo. Ngunit ipadarama ko sa'yo aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Yan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa'yo. Noong panahon ni Noe, ako'y sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita parurusahan muli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Rubi ang gagamitin sa iyong mga tori. Batong maningning ang iyong pintuan at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagin ka ng katwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Kung may sumalakay sa iyo, hindi ito mula sa akin, ngunit mabibigo ang sinumang sa iyo ay lumaban. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma at gumagamit ng mga sandata upang pumatay. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at siya'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Purihin ang dakilang pangalan ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang napakagandang salita sa umagang ito. This morning, ang atin pong topic is the unshakable gifts
of God. Yan po binasa natin kanina. At tingnan natin muli yung Isaiah 54, verse 5. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, nabasa natin sa Tagalog, "For your Maker is your husband, and the Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth." Ito'y pangako ng Panginoon sa bansang Israel, bagamat sila ay lumayo sa Panginoon. Matindi ang kanilang kasalanan, no? Nung ito ay maisulat bilang pangako, propesiya para sa kanila. They rebelled against God. Sila ay nagrebelde laban sa Panginoon. They sinned against the laws of God. Sila'y nagkasala sa mga batas ng Panginoon. Sila ay naging greedy, naging sakim, naging makasarili, and they oppressed the needy. Wala silang pakialam sa mga kapatid nilang mga Israelita kung sila man ay naghihirap o nangangailangan. Naging self-sufficient sila, self-independent, at hindi na kinikilala pa ang Panginoon sa kanilang mga buhay. And the worst, they sin the sin of idolatry. Instead of worshiping God alone, they were worshiping idols. Ipinagpalit ang Panginoon sa ibang mga Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, siyempre, nakita natin ang resulta sa kanilang mga buhay. Because they were detached from God, away from the Lord, because they were separated from God. Pinili nila ang magkasala sa Panginoon, napalpak ang buhay nila. Sila'y wala na sa kalooban ng Panginoon, pero sa kabila ng kanilang sitwasyong ito, ano ang ipinapangako ng Panginoon sa kanila na kaya niyang ipagkaloob? Kaloob na hindi mawawala. Kaloob na hindi matitinag. Kaya ito'y kaya niyang gawin, sabi niya sa kanila, "For your Maker is your husband." Hinalintulad ng Panginoon ang bansang Israel sa babaeng maagang nag-asawa, nag-iisa, iniwan, o hindi nagkaanak. Walang bunga, walang production ang kanyang buhay. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? "For your Maker is your husband." Ang iyong manlilikha, ang iyong asawa. Ano bang ginagawa ng isang asawa? Ang isang asawa ay nagmamahal. Ang isang asawa ay nagmamalasakit. Ang isang asawa ay nagtatapat, nagsasakripisyo, nag-iingat ng relasyon ang isang asawa. At lahat ng asawa dito magsabi ng Amen. Paano sinasabi ng Panginoon sa kanila? No? Sa ganyan ninyong kalagayan, "I will be your husband." Ako ang magmamahal sa iyo. Ako ang magtatapat sa iyo. Ako ang mangangalaga sa iyo. Ako'y magsasakripisyo para sa iyo. Yun po ang ginagawa ng isang asawa. Kaya yung ginamit ng Panginoon dito sa kanyang relasyon sa bansang Israel upang bigyan ng assurance ang bayan na to, despite they were evil in the sight of God. Despite they were stubborn, matitigas ang ulo, na talagang ang sarili ang pinapairal. Ang sabi ng Panginoon, "I am your husband, the Lord Almighty." Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya parang sinasabi nyo, kayang-kaya kitang mahalin, kayang-kaya kitang tulungan, kayang-kaya kitang alagaan, kayang-kaya kong magtapat sa iyo dahil ako ang Diyos na makapangyarihan. The Holy One
of Israel, ang mananubos, the Redeemer, and called the God of all the earth. To God that is unshakable, nothing is impossible and difficult to Him. Yung pinapangako niya sa isang taong parang wala ng pag-asa, kayang-kaya niyang gawin ito sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, I am the maker. I will be your husband. No? Mga kapatid. Kaya sabi niya dito sa Isaiah 54 verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace, no, sa King James Version, nor my covenant of blessing sa New Living Translation, be removed. Hindi yan matatanggal, says the Lord who has compassion on you. No, sabi ni Lord, even the mountains be shaken and the hills be removed. Naghanap tuloy ako, nag-search, meron bang bundok na, lumubog na, o nawala na? Alam niyo po ang nakita ko, papalubog pa lang. Papawala pa lang. Ito yung one of the tallest mountains is Mont Blanc. It can be found in Alps Mountain of Europe. Kasi yung Alps Mountain, maraming mga bundok na matataas po ito. Diyan mo makikita. Pero ang pinakamataas ay yung Mont Blanc Mountain. It can be found in Eastern Europe. Alam niyo po, ito palang bundok na ito, kahit na matatag, matibay, malakas, meron ding paghanga ang lahat sa bundok na ito. Kahit maraming fatalities, maraming namamatay, kapag umaakyat dito, alam niyo po, na-discover nila, ito ay palubog ng palubog. Itong 2023, ito raw po'y nag-shrink again for another 2 meters. Ito'y lumulubog. O kahit na ganito katatag, kalakas, pwede palang mawala ang bundok na ito na hinahangaan ng tao. At ang mga burol ay pwedeng mawala. Subalit, ang dakilang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi mawawala. The unshakable gifts of God are, number 1, constant love. Sabihin po natin, constant love. Sabi niya dyan, naka-red mark, no? Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. The constant love is unfailing. Hindi ito bumabagsak. Pag-ibig na hindi bumabagsak, yan ay pag-ibig na mula sa Panginoon. It's continuing and unceasing. Nagpapatuloy, hindi humihinto. Minsan tayong mga tao hindi may pagpatuloy yung pag-ibig. Minsan umiibig lang tayo kapag kaibig-ibig yung tao. Pag maganda yung ginagawa ng tao sa'yo, iibigin mo, mamahalin mo. Pero kapag nakita mo na yung kanyang kahinaan, no? Kasamaan, I would say, minsan nagbabago na. Ayaw nang ituloy ang pag-ibig, ang pagmamahal. Minsan sasabihin niya, ay makanyang ka pala, ganun ka lang pala, hindi na nga kita mamahalin. No? So, it will stop. No? Hihinto. You know, God's love is continuing and unceasing. No matter how sinners we are, no matter how wicked we are, the constant love of God is just waiting for all of us. Naghihintay sa ating lahat. God's love is faithful. Tapat. Yung
constant love ni God ay tapat, mga kapatid. Nagtatapat ito. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos, kailangan po nating magtapat. Amen po. Yung mga may asawa dito, di ba? Ang ganda nung ginamit ni Lord na metaphor, yung paghahambing, no? Hinalintulad niya ang Israel sa isang babaeng maagang nag-asawa, iniwan ng asawa, hindi nagkaanak. Tapos, hinalintulad ng Diyos ang kanyang sarili sa isang asawang tapat, nagmamahal, nagmamalasakit. No? Kaya tayo, mga nandirito, miyabubanta mo, keng katapatan na ning Gino. Amen po? Ngayon sa ating kapampangan, po, yung tayo'y mahawa, madaluyan ng katapatan ng ating Panginoon. Lahat ng may mga asawa dito, parang sinasabi ni Lord sa atin, bagamat ito yung mensahe niya sa bansang Israel, pag nag-asawa ka, mahalin mo ang iyong asawa kahit gaano siya kahina. Amen? Wala nang mag-amen. Meron naman, medyo mahina. No? So, pag nag-asawa ka, maging tapat ka sa asawa mo. Wala ka ng ibang titignan at kinikindatan. Amen po? So tayo magtapat, no? Gusto ni God maging tapat ang pag-ibig natin. Wala na tayong ibang iniirog at tinitibok ang ating mga puso. No? It must be continuing and unfailing. O bakit nung nagliligawan kayo, no? Lahat naman ng kabutihan pinapakita mo. Bakit nung mag-asawan na kayo, bakit nababawasan yata yung kabutihan? No? Ituloy mo ang kabutihan. Amen. Minsan, swerving. No? God's love, constant love is unswerving. Yung mga driver, alam tong, itong swerving. Ilan na kaya nahuli dahil sa swerving? Yung bang may dalawang linya dito sa kanan, kaliwa. Dapat kung kakanan ka, pag malapit na, medyo malapit. Tansyado yan eh. Pwesto ka na sa kanan kasi pakanan ka eh. No? Dumidiretso ka na, dumidiretso. Biglang-bigla nagbago isip mo. Ay, pakaliwa pala ako. Anong gagawin mo? Gaganyan kang bigla. Ayan na, habulin ka na ng pulis. Kasi swerving yung ginawa mo. Ba't ka nag-swerving? Nagbago ang isip mo. So, God's love is unswerving. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. It's reliably present. Always available. Laging nandyan ang pagmamahal. God is giving us, offering us a constant love. Unshakable, constant love. Kahit na nagkasala ka, napalpak ka, you did wicked ways, evil in the sight of God, you failed to do the will of God, you rebelled against the Lord, nagawa mo talaga masama. Bakit? Ang bansang Israel, hindi ba masama ang kanilang nagawa? Pinagpalit nga nila ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Naging mataas ang kanilang kalooban, naging sakim, makasarili, walang pakialam sa mga mahihirap. At hindi na kinikilala ang Diyos. Pero nung sabi ng Panginoon, nandito ang kanyang palagiang pagmamahal na hindi natitinag sapagkat siya ang Diyos na hindi natitinag. Kaya mga kapatid, ano man ang nangyari sa buhay mo, whatever wicked things you've done in the past, whatever sins you have committed against the Lord, God is always there, waiting for us to come to Him and acknowledge His constant love. All we need to do is to humble ourselves in the presence of the Lord and tell God, God, I need your constant love. What a constant love of God brings into our lives?
It brings joy. Nagdadala ito ng kagalakan sa ating mga buhay. Kaya huwag mong hahanapin ng kagalakan kung saan at kanino man. You can find joy in the love of God. It restores. Nanunumbalik ito. Di ba? Wala silang kagalakan. Bakit? Para silang babaeng walang anak. Mga baog, walang bunga, walang produksyon ang kanilang buhay. But because of the constant love of God, it is very possible na sila ay magbunga. Kaya't nagdadala yan ng kagalakan. It restores. Pinanunumbalik ng Panginoon ang kanyang bayan sa Kanya. Di ba sabi niya, manumbalik kayo. Pinanunumbalik ko kayo. Hindi sinabi ni Lord sa kanila, dahil ikaw ay ganito, dahil ikaw ay makasalanan, dahil ikaw ay rebelde, dahil matigas ang ulo mo, dahil pinagpapalit mo ako, dahil wala ka ng pakialam sa tao, sa mga mahihirap, naging makasarili ka na, umalis ka, huwag ka nang babalik. Hindi kita kailangan. Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Or may masasabi pa kaya tayong matinding kasalanan na ating nagawa at nagsashy away tayo, humihiwalay tayo, lumalayo tayo sa ating Panginoon? Hindi po. God's love restores. It protects. Willing tayong protektahan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, sino man ang lalaban sa inyo, sino man ang lulusob sa inyo, no? Huwag kayong matakot. No? Walang mangyayaring masama sa inyo. It gives courage. No? Di ba? Pagka wala ka kay Lord, nawawalan ka ng courage, nanghihina yung loob mo, yung kalooban mo. No? Parang ayaw mo nang magpatuloy, ayaw mo nang gumawa. Kasi nga, wala kang courage to move on. But God's love can make you courageous. Magiging matapang ka dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. And it gives sure victory. Ang sabi ni God sa kanila, no weapon formed against you shall prosper. Di ba binasa natin yun? Di ba nasa bagong tipan din yan? Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, nasaan ka man ngayon, ano man ang kalagayan mo, hindi ka makamove on, hindi ka makakilos, binabalik-balikan mo ang iyong kapalpakan, ang iyong kasalanan, ang iyong kahinaan, I would say kasamaan. Ang sabi ng Panginoon, halika, magalak ka, magbubunga ka na, mas marami pa ang iyong magiging bunga, ako ang iyong magiging asawa, bilang isang manilikha, makapangyarihang Diyos, tagatubos at Diyos ng buong sanlibutan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Number 2, it is unshakable covenant of blessing. Ang sabi niya, my covenant of blessings. Diba? Sa ibang translation, my covenant of peace. Kasi po, ang ibig sabihin ng peace ay shalom. Ang shalom means complete blessings in all areas of your life. Ano po? So sabi niya, covenant blessings will never be broken. Hindi raw masisira, mawawala ang kanyang mga pangako. Ipinapangako niya ang kapayapaan, ang productivity, ang prosperity para sa kanyang bayan. What God had declared in His Word as a promise, it will come to pass. It will be fulfilled. God is not a man that He should lie. Whatever promises you claim from His Word, it will happen. Marami na ngang nangyari. Marami na nga po ang natupad sa mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At patuloy pa rin matutupad at mangyayari ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay.
Kuminsan sa tao, wala tayong pag-asa sa pangako ng tao. Pero may malaki tayo at dakilang pag-asa sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi niya, yung walang anak, bibigyang anak. Diba? Sa verse 1. Kaya yung mga gusto pang magkaanak dito, bibigyan ka ng anak ng Panginoon. Kung namang hindi physical na anak, spiritual na anak ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Yung wala, bibigyan ng Diyos. Di ba? Binasa natin. Sino dito yung wala? Walang ganito, walang ganyan. Nako, name it. You don't have it. Baligtad, no? Kung minsan sinasabi, name it and you have it. Pero dito, sa umagang ito, ano bang bagay? Ano ba ang wala sa buhay mo? Ha? When you name it, you don't have it. Alam mo, bibigyan ka ng Diyos. Hindi tao ang magbibigay. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo. May mga walang asawa. Gusto mong mag-asawa? Humingi ka. Bibigyan ka ng asawa ng Diyos. Paano po? Diyan akong tip. Paano na ako din ang nasawa ng Ginoo? Maglungkot-lungkutan kayo po. Pagpakita nyo kay God, Lord, malungkot ako, wala akong asawa. Alam po ninyo, nakita ni God, no? May kulang kay Adan. Kaya binigyan siya ng asawa. Pero in reality, our real joy in life is not having a husband or a wife, but having Christ in our lives. Amen? Sige po, palakpakan natin si Jesus. No? So kung ano man yung hinihingi mo sa Panginoon, ikaw ay Kanyang bibigyan. Magbubunga ang mga walang bunga. Yung bang nagpagod ka na, nag-sacrifice ka na, nagtiyaga ka na, no? Parang ginagawa mo na yung lahat, pero parang wala or kulang. Walang bunga. Kapatid, magbubunga ang mga walang bunga. Yung may kakaunti, pararamihin ng Diyos. Anong meron ka pag tinignan mo? Ay, rugo, katiting lang. Pag tinignan mo, ay, kakaunti. Di yata magkakasya to. Di ba? May mga panahon ganyan. Katiting, kakaunti, hindi kakasya, bitin. Kapatid, pararamihin ng Diyos anumang kaunting meron ka because His unshakable covenant of blessings will be fulfilled in your life and in my life. Kapatid, ano yung maliit, palalakihin ng Diyos. Lahat ng magbibigay ng karangalan sa Kanya na nasa kaliitan ngayon, palalakihin ng ating Panginoon. You know, if I will allow you to stand behind this pulpit, every one of you has own story to tell. Kung paano ka nagsimulang wala, paano ka nagsimulang maliit, grabe. When you look back and you look at the present, great na ang ipinaranas ng Diyos sa buhay mo. Marami ng pinalaking maliit, marami ng pinaraming kakaunti ang Diyos sa buhay mo. At hindi lang sila tayong makakaranas, lahat ng anak ng Diyos, itong covenant of promise ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat ito. At alam niyo pa, yung meron na, bibigyan pa. Amen? Because God is not a God of subtraction. God is a God of increase, of multiplication. Kung ano nang ipinagkatiwala niya sa ating mga kamay.
Dahil naniniwala ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, hinahayaan mong gabayan Kanya, turuan Kanya, lalo ka pa niyang bibigyan ng bibigyan, hindi matatapos ang pag-angat mo sa buhay na ito dahil gagamitin ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya wag mong isiping naabot mo na. Pag na kay Lord ka, may aabutin ka pa. Anong sabi niya? Umawit ka, Jerusalem. Ang babaeng hindi magkaanak, tandaan nyo, hindi magkaanak, walang chance, walang pag-asa. Sumigaw ka sa galak. Ikaw na hindi pa nakaranas ng mga anak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kesa sa kanya na may asawa. Ang sabi ni Yahweh, gumawa ka ng mas malaking tolda. Di ba? Palaparin mo ang kortina niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. When God wants to bless us, it is boundless. It is beyond your means, capacity, beyond your thought. God can bless us. Kaya yung above and beyond. Bagamat tayo nasa unshakable year, it means to say tayo ay nasa unshakable blessings of God in our lives. Kaya sabi niya sa verse 13, ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. O diba? Kaunlaran, pagpapala ang ipinapangako ng Diyos if we will only allow Him to teach us, to guide us, to lead us, at kilalanin ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Wait and see the fulfillment of God's covenant blessings in your life. At ang sabi ng Deuteronomy 28 verse 12, the Lord will open to you His good treasure, the heavens. No? Bubuksan daw yan ng Diyos. Good treasure, the heavens. For what? To give the rain to your land and its season. That's a symbol of blessings, no? Yung ulan. And to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. No? Sino may mga gawa ang mga kamay? May ginagawa ang kamay, nagtatrabaho, nagnenegosyo, nag-aaral, nagtsatsaga, nagsisipag, nagtitiwala sa Diyos. Anong pangako niya? He will bless the work of your hand. Pagpapalain ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay. At ang sabi pa niya, hindi na raw tayo mangungutang. Lahat ng may mga utang dito, i-claim natin ito. Hindi na tayo mangungutang, kapatid. At iyong panghuli, unshakable compassion. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace, blessings be removed, says the Lord, who has compassion on you. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo, ngunit pinadarama ko sa iyo ang aking kahabagan. How? Sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Yan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Alam nyo, sa pinag-aaralan natin, lalo ko pong nakita at na-realize na ang Diyos ay may damdaming pagkaawa. Ang Diyos natin ay maawain. May tunay na malasakit. Kasi merong naaawang wala namang malasakit. Yung mga kalunos siya, yung mga kalunos siya. Hanggang ganun lang. Pero wala namang malasakit. No? Pero ang Diyos, may tunay na malasakit. May kahabagang may pagkilos at gawa sa ating mga buhay.
Nakita ko sa passage na ito, naaawa ang Diyos sa mga hindi nagbubunga. Di bang parang walang nangyayaring maganda sa buhay natin, no? Naaawa ang Panginoon. Nahahabag ang Diyos sa mga walang pag-unlad. Kaya nga dumating siya. Di ba? Nagkatawang tao na matay para sa atin. Muling nabuhay, naging ganap ang tagumpay para magkaroon ng totoong pag-unlad sa ating mga buhay. Naaawa ang Diyos maging sa kanyang kinagagalitan. Nasabi tuloy niya, mga bansang bayan ko, hindi ko na kayo pagagalitan ulit. Anong klaseng hindi pagagalitan, no? Naaawa ang Diyos sa mga nagdurusa. Kasi nagdurusa ang kanyang bayan eh. Siyempre, ang buhay na wala sa Diyos napupuno ng pagdurusa. Kaya naaawa ang Panginoon. Naaawa ang Diyos sa mga naaapi. Alam nyo, buhay na malayo sa Diyos ay may pang-aaping ginagawa ang dyablo. May pang-aaping ginagawa ang kaaway. Ayaw ng Diyos na tayo'y inaapi ng kanyang kalaban. Noon aawa ang Diyos. At dahil sa kahabagan, siya'y kumikilos, pinapadama ito sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na hindi natitinag. No? Pagkahabag, pagkaawa ang nagtulak sa Panginoon upang ipadama niya ang kanyang matinding pagmamahal sa bawat isa sa atin. Huwag niyong isiping masaya ang Diyos kapag miserable ang buhay natin. Huwag niyong isiping natutuwa ang Panginoon kapag ang ating buhay ay nasa masamang kalagayan. Kaya pilit niyang tinatawagan ang kanyang bayan upang makawala kayo sa miserableng buhay, sa kasakitan, sa pang-aapi ng kaaway, sa nangyayaring hindi maganda sa buhay ninyo. Ito yung aking pagmamahal. Nais ko kayong manumbalik sa akin. Ang sabi ng Panginoon. Dahil nahahabag siya kapag may hindi magandang nangyayari sa ating mga buhay. Ganun po ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Because we are serving an unshakable God, His gifts to us are also unshakable. There is unshakable constant love. Whatever you did, whoever you are, always go back to the love of God. Enjoy the covenant of blessings from the Lord. Feel and experience that unshakable compassion. Tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung meron man po sa atin, kagaya ng kanyang bayan, we did evil in the sight of God. We have sinned against the Lord. We rebelled against the laws of God. Ang nasunod ang sarili natin. Nagkasala tayo. Nagrebelde tayo. God is calling you to come back to Him. Tinatawagan ka ng Panginoon. Nandyan ang kanyang unshakable, constant love. Gusto niyang ipadama ito, iparanas sa iyo. Kung nakikita natin, mabagal ang pag-angat ng buhay natin, kapatid, magbubunga ka, aangat ka, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Just allow God to teach you, to lead you, to guide you, to submit your heart, your mind to the Lord, and He will prosper you. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kondisyon na kinokondemn natin ang ating sarili. Ginadjudge natin at ayaw na nating magpatuloy para bang nabawasan ang pag-ibig ng Diyos.
Para bang wala ka ng chance? Para bang ayaw na sa'yo ng Panginoon? Hindi po. Totoo yun. God's unshakable, constant love is here. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Isuko natin ng buong buo ang buhay natin. Ano man ang pagkakamali, pagkukulang, magpakumbaba tayo sa Kanya. Humingi tayo ng kapatawaran. Magpalinis tayo ng banal na dugo. At manumbalik tayo sa ating pagmamahalan sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Father God, yakapin mo po ng iyong pagmamahal ang aking mga kapatid. Maaring may ilan po dito, hindi maka-get through, hindi maka-move on. Laging binabalikan yung kanyang nagawa. Pero nandito po kayo, mahabaging Diyos, mapagpatawad na Panginoon. Nandito ang iyong walang maliw na pagmamahal, wagas na pag-ibig, at nais mo na ito'y iparanas sa bawat isa. Kaya't maramdaman ng iyong anak ang kagalakan, ang panunumbalik, ang kapayapaan, ang lakas ng loob, ang tapang, ang tagumpay na nagmumula sa iyong wagas na pagmamahal. Kaya't kami umaasa sa inyo pong matinding gagawin pa sa aming mga buhay. Sa iyo po lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless you all po. God bless you all.